Kahit sarado na sa mga motorista ang Tandang Sora flyover sa Quezon City, wala naman daw itong matinding na idulot na lagay ng trapiko sa Commonwealth Avenue kaninang rush hour. Pero ang ilang pasahero, nagkalituhan kung saan sila dapat sumakay. May ulat on the spot si Mark Salazar. Mark? Rafi, pero kaninang rush hour, grabe ang kapal ng volume ng sasakyan sa Commonwealth Avenue. Rush hour ito. Ito naman yung talagang nakikita na ninyo na bulto ng around 200,000 vehicles na gumagamit ng Commonwealth. Pero walang bago dyan. Dahil ang nakikita nga natin ay yan na yung rush hour talaga pagka sa Commonwealth Avenue. Katunayan, sa rami ng tinanong namin mga super ng bus at jeep, ang sinasabi nila, Rafi, ay mas lumuwag pang araw ng Isaran Tandang Sora intersection dahil syempre nawala yung stoplight doon. So hindi tumutukod yung sasakyan. Alam naman natin, kwenta to ng MMDA, for every minute na may humintong sasakyan sa harap ay 5 minutes ang i-delay ng mga sasakyang nasa likuran. Inurasan ng DPOS Quezon City ang travel time kanina at wala raw pinagbago from Quezon Memorial Circle to Tandang Sora hanggang sa nilagay nilang U-turn slot pabalik. 10 minutes pa rin daw gaya ng dati. Sa obserbasyon ng QC Committee on Public Order and Safety, ang nagpapatraffic daw ay mga pasaherong nasa gitna na ng hanggang 2 lane para magunahan sa jeep at bus. Sabi naman ng mga pasahero, nakakalito raw kasi yung mga enforcer kung saan sila talaga dapat sumakay. Tinuturo sila sa ganun, tapos pagdating doon, pababalikin uli sila sa ibang lugar. Kaya ang nangyayari, pabalik-balik sila. Marami ang nagre-reklamo kaninang na late dahil sa hindi agad makasakay. Ang isang gwardiya nga tumawag na sa boss niya para magpasalo sa relievohan niya dapat dahil mga 10 a.m. na raw siya makakarating sa Green Meadows, yung kanyang destino. Ang time niya dapat ay 8 a.m. Hindi rin nagbagong traffic sa mga alternate routes gaya ng Luzon, sa Congressional Avenue at Visayas. At gaya ng normal ng Commonwealth, after 8 a.m. ay magaan ulit ang Commonwealth traffic. Mark, itong kalituhang binanggit mo kanina, masusolusyon naman siguro ito, no? In the coming days? Oo, sabi ni Assistant Secretary Celine Tialago, ay na-briefing naman yung kanilang mga traffic enforcers kung saan talaga yung loading and unloading area. Yung DPOS ay gano'n naman din daw. So, check daw nila kung bakit gano'n ang nangyari kanina. Ang sabi ng MMDA ay napakaaga pa raw sabihin na ngayon, first working day after the closure of the Tandang Sora flyover, kung paano nagtagumpay itong kanilang paghahanda. So give them the 1 week para maplansya pa ito ng husto. Pero ang sinasabi nga nila, overall, ay wala silang nakitang pagbabago sa Monday morning rush sa Commonwealth Avenue kahit na nagsara na nga yung Tandang Sora flyover, Rafi. Pero pagdating, Mark, sa daloy ng mga sasakyan, magkakaroon na talaga kaya ito ng epekto kapag nagsimula na yung actual na pagtanggal dyan sa flyover at pagka nandyan na yung mga equipments? Oo, yan ang titingnan pa natin. Kasi kanina, Rafi, ang sinara lang naman ay yung mismong flyover. Ibabaw lang, hindi pa naman nag-start talaga yung demolition doon sa flyover. At pagka nagsimula kasi ang demolition niyan, ibig sabihin, both directions ay kukuha din ng isang lane dahil magiging working area yon. So titingnan pa natin ulit kung ano magiging epekto nitong 2 lane bale overall ang mawawala dito sa Commonwealth, dito sa Tandang Sora intersection na ito. So yan yung titingnan pa natin, Rafi. Okay, maraming salamat, Mark Salazar.